Hi guys! Dalawang araw na naman ang tigil pasada ng mga pampublikong jeepney sa pangunguna ng mga tsuper dito sa Metro Manila dahil tinuldukan na ni PBBM hanggang December 31 na lang ang consolidation para lumahok o bumuo ng kooperatiba ang mga pampublikong jeepney driver. At kung hindi sila sasali sa consolidation, ang kanilang prangkisa sa January 1, 2024 ay kakansila na ng LTFRB. So nakakalungkot naman Tinatayang 30,000 publikong traditional jeepney ang hindi na natin makikitang babiyahe sa kalsada ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila sa mga probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil nga sa gustong pagbabago ng Department of Transportation na sa susunod na taon ay magkaroon na ng maraming modern jeepney na tatakbo sa lansangan dito sa bayan ni Juan Pasang Cruz. So ano po ang implikasyon nito? Magmula sa January 1, ang ending ng plate number ng mga jeepney, traditional jeepney ay hindi na makakabiyahe sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Ayon nga sa tanggapan ng DOTR, LTFRB, hindi na sila bibigyan ng prangkisa para makapagbiyahe sa lansangan. So ang tanong ko lang, paano na yung pamilya ng isang ordinaryong jeepney driver? Paano lang kanilang kakainin sa maghapon o 3 beses ang araw, lalo na kung may pinag-aaral silang mga estudyante? Ano na ang kanilang magiging trabaho? Sinabi naman ng pamanuan ng mga jeepney driver na hindi nila kaya ang 2.6 million na halaga ng modern jeepney na ipapasok pa sa mga bangko para makakuha sila ng kanilang pambili dito. Nakakalungkot lang, baka talagang tuluyan nang mawala ang mga traditional jeepney sa Metro Manila sa ginagawa nito ng Department of Transportation, at sinabi nila na 70% na raw ang lumahok sa consolidation, ngunit pinabulaan na naman ng mga pinuno ng mga jeepney transport na nasa 20% pa lang, at namumroblema nga sila kung saan ang kukunin ng pagbili ng modern jeepney nagkakalagang 2.6 million pesos. Kaninang umaga lang na monitor ko sa TV News yung ating mga kababayan, hirap na naman sumakay sa lansangan dahil nga dun sa mga hindi bumiyaheng jeepney sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. So kawawa talaga si Juan Pasang Cruz, lalo na sa darating na January 1, 2024. Paano na ang mga commuters, mananakay na pumapasok sa kanilang opisina at sa mga iba't ibang tanggapan na kanilang pinapasukan? Sabi ni Secretary Bautista, meron naman daw tricycle, may tawag dito pedicab, may UB at bus na maaring alternatibo. Pero nakikita ko malaking problema ito dahil majority ng ating mga kababayan ay pinipili pa rin sumakay sa mga traditional jeepney dahil unang-una, mura ang pamasahe dito kaysa naman sumakay ka sa UB na aircon, sa bus na air condition ay malaking halaga ang mababawas sa kanilang buwanang sweldo. Hirap na nga ating mga mananakay, ating mga nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya na umaga pa lang nakikipagbunuan na sa kalsada para makakuha ng jeepney masasakyan, tapos tadaanan pa na napakatinting traffic. Ganon din sa gabi, na rush hour din, pipila pa rin sila, makikipag-agawan lang, makikipagsiksikan para makakuha ng mga jeep na kanilang masasakyan na makuwi sa kanilang tahanan. So nakakalungkot lang itong diniklara ni PBBM. Wala na extension pag hindi kayo sumali sa consolidation. Yan sinasabi niya, by January 1, mababawasan na, tuluyan na mawawala ang jeepney sa ating mga lansangan na naging history na sa buhay ni Juan Pasang Cruz, yung pagkakaroon at pagsakay ng mga ordinaryong Pilipino na lalo na si Juan Pasang Cruz sa pang-araw-araw nilang pagkukumpit papunta at pauwi sa kanilang trabaho at sa kanilang mga bahay.
Ako po si Papa Ken, patuloy tayong magmimiro na magmamatsyag, lalo na pag tumungtong na ang January 1 na makikita pa ba natin ang ating mga traditional jeepney na biyabiyahe pa sa lansangan.